Hello kapatid, magandang umaga po. Salamat sa opportunity na nagkita tayo ngayon sa araw ng Sabado, 12 sa buwan ng Abril 2025. Alas 9:03 sa aking orasan. Salamat sa Lord dahil niloob ng Panginoon na magkita ko tayo. Wala tayong naging broadcast kagabi, as usual. Pag-pray lang ho natin na maibalik yung ating regular na broadcast kasi yan po talaga ay nakadepende na sa pangkalusugan ni Brad Calix, kaya ako'y naghumihingi ng prayers po sa inyo. Nasamahan niyo ako sa aking mga pinagdadaanan namin sa aming pamilya. Ay naman ho namin maging dahilan yon para tumigil yung ating broadcast. Kaya salamat lang din dahil niloob ng Lord sa oras na ito at sa araw na ito na makapag-broadcast po tayo. Sabado po ngayon mga kapatid at salamat sa Panginoon sa opportunity. Tayo po manalangin in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He descended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga kaparian natin. Kay Pope Francis, good morning Pope Francis, at sa lahat sa mga cardinals natin dyan sa Vatican sa Rome. At syempre aming Bishop sa Diocese ng Bacolod, si Bishop Patricio Buson. Magandang umaga Bishop, sa lahat ng mga kapari po under your leadership dyan sa San Sebastian Cathedral. At yung aking parish priest, si Reverend Father Lou Torrefranca. Magandang umaga Pads, kay Father Nobles at kay Father Egay. Magandang umaga po. At sa lahat po ng mga parishioners sa nabanggit na simbahan, ang San Juan Nepomuceno. Sa lahat po ng mga CFD sa National, magandang umaga po. Kila Reverend Father Darwin Kitgano, Wendell Talibong, kay Jando, at sa lahat ng mga tropa natin, even sa CFD, sa Diocese ng Bacolod, sa aming presidente, kay Christian Paul Gailan, ganoon din dyan sa unit sa Granada, kay Bro Herald Doloso, sa Talok, at iba pa mga kapatid, even sa Kabangkalan. Magandang umaga at God bless. Ganoon din sa aking may bahay na si Annalyn, magandang umaga. Sa aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace, at sa lahat-lahat po mga kapatid. Sige. Jermaline Hunasan Balahadja, magandang umaga po. At Alan Llaneta, dyan sa Hungary, God bless kapatid sa iyong buong pamilya dyan sa Pilipinas. Diretso na ako sa Gospel of the Day. Pagkatapos na ito, mag-share ako ng konti patungkol po sa usapang OFWs. Meron tayong konting bagay na pag-uusapan. At magbibigay ako ng ilang anunsyo at tayo po ay magtatapos na. John 11, 45 to 56. At sabi po dito sa Tagalog, marami sa mga Hudyong dumalaw kina Maria ang sumampalataya na makita nila ang ginawa ni Jesus. Pero ang iba sa kanila ay pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya pinatawag ng mga namamahalang pari at ng mga Pariseo ang lahat ng miyembro ng korte ng mga Hudyo. At nang nagkatipo na sila, sinabi nila, ano gagawin natin? Maraming himala ang ginagawa ng taong ito. Kapag pinabayaan natin siya, maniniwala ang lahat ng tao sa kanya na siya ang hari ng Israel. Kapag nangyari yan, lulusubin tayo ng mga hukbong Romano at wawasakin nila ang templo at ang ating bansa. Pero isa sa kanila, si Caiphas na punong pari ng taong iyon, ang nagsabi, talagang wala kayong alam.
Hindi nyo ba naisip na mas mabuting mamatay isang tao para sa sambayanan kaysa sa mapahamak ang buong bansa? Ang sinabing ito ni Caiphas ay hindi nanggaling sa sarili lang niya. Bilang punong pari ng taon na yon, nagpahayag ang Diyos sa pamagitan niya na mamamatay si Jesus para sa buong bansa. At hindi lang para sa bansa nila, kundi para sa lahat ng mga anak ng Diyos na nagsipangalat sa buong mundo upang tipunin sila at pag-isahin. Mula noon, binalak na nilang ipapatay si Jesus. Kaya hindi na lantarang nagpakita si Jesus sa mga Hudyo. Sa halip ay pumunta siya sa lugar na malapit sa ilang, sa isang bayan na kung tawagin ay Ephraim. At manatili siya ron kasama ang mga tagasunod niya. Nang malapit ng pista ng mga Hudyo na tinatawag na pista ng paglampas ng anghel, maraming tao mula sa iba't ibang bayan ng Israel ang pumunta sa Jerusalem upang isagawa ang ritual na paglilinis bago magpista. Hinanap si Jesus at nagtatanungan sila roon sa templo. Ano sa palagay nyo? Maparito kaya siya sa pista? Mga kapatid, makita yun sa kwento ay kasi nga sa Sunday, palaspas na Opo, palaspas na. At next week ay yun na tayong pinaka-inaantay natin, Semana Santa. Yung Huwebes, Biyernes, Black Saturday, saka yung pagkabuhay sa next week. So ito makita natin dito mga kapatid, pinagpaplanuhan na talaga ang kamatayan ng ating Panginoon Diyos. Po sa una, maraming sumampalataya sa ating Panginoon. Bakit po sila sumampalataya? Dahil po sa nakita nilang ginagawa ni Jesus na kababalaghan. At yung kababalagan na yon ang nagtulak sa maraming tao sa panahon na yon para magtiwala sa ating Panginoong Jesus. Pero iba, iba yung kanilang motibo Okay? Bagamat mayroong taong nananalig sa Panginoon sa kanyang ginawa, pero may mga tao na mayroong maitim na balak, ika nga. May binabanggit po dyan na Sanhedrin. Ang Sanhedrin po ay composed ng 70 na mga kalalakihan, na mga maedad na ho ito, mga well-respected yan. Pag sa panahon natin, yan ang Supreme Court. Sila ang nagpapasya sa usaping pang-relihiyon. Kung ano sinabi ng Sanhedrin, that's final. Okay? Kaya ho, nagkaroon sila ng meeting. Yan po yung korte ng mga Hudyo. Sabi nila, what shall we do? What are we going to do? Sabi nila na bahala sila. This man is performing many signs. Sabi nila, pag pinabayaan natin to, lahat ng tao pupunta sa kanya. Ang problema, lulusubin tayo ng mga Romans at kakaroon tayo ng problema and take away both our land and our nation. Na pumasok sa eksena si Caiphas na siyang high priest ng panahon na yon. Sabi niya, wala talaga kayong alam. Mas maganda mayroong mamatay na isang tao para sa lahat. Yung kanya sinabi, according kay John, ay hindi lang galing sa sarili niya. Ang sabi ni John, nag-reveal sa kanya ang Diyos, nagpahayag. Ginamit niya si Caiphas. Tandaan nyo, high priest ito. Ang high priest ay may direktang ugnayan sa Diyos. Sila ho ang kinakausap nung panahon na yon. Sabi niya, you know nothing, nor do you consider that it is better for you that one man, sabi ni Caiphas, that one man should die instead of the people, so that the whole nation may not perish. Mga kapatid, yung sinabi ni Caiphas na yon, siguro kung ikaw ang isa sa mga members ng Sanhedrin, mapapatanong ka, wow. Siguro iba sa iyo sasabihin, totoo kaya ito sinasabi ni Caiphas na high priest natin? Siguro iba sa iyo sasabihin, saan galing yan? Siguro sabihin sa iba, totoo ba yan?
Okay? Totoo ba yan? Ang sabi ni John, hindi ito galing sa kanya, kundi nangusap ang Diyos sa kanya. Ito po ay prophesy. He prophesied that Jesus was going to die for the nation. Mga kapatid, yung kamatayan ni Jesus, na by the way, hindi ho tayo naniniwala na taon-taon namamatay ang Diyos. Kahapon ang ating ang ating sharing time ay si Jesus ay Diyos, di ba? Ang aking title, Jesus, okay, the God-Man. Yung title ko yung kahapon. Bagamat ang title ko ngayon, nagko-concentrate ako ngayon doon sa lugar ng Ephraim, nakasama niya yung kanyang mga disciples. We do not believe as Catholics, mga kapatid, na ang Diyos ay kailangan mamatay taon-taon. Hindi ho. Okay? Hindi ho. Yung dating paliwanag ko dyan, yung mga naghataw sa likod, hindi ako believe dyan ako'y pastor pa. Okay? Hindi, ang ano ko dyan, sinasabi ko, paglapastangan yan ng mga Katoliko sa ating, yung bang reenactment nila, yung may mga nagpapapako pa. Ako personally, I do not go for that bilang dating pastor. Yung kopyahin mo even yung pagpapapako, ay hindi ako doon. Insulto na masyado sa Diyos yan. Hindi mo na kailangan gawin yan. Sabi ko nga, kung gustong gawin niya ng mga debotong Katoliko, hindi talaga kailangan mamatay sila on the spot. Hindi yung re-reenact pa. Hindi mo na kailangan gawin yung kasi tapos na yon. Okay? Tapos na yon. Even yung pagpalo sa likod. What for? Para saan? Okay, what for? Although ito'y isang panata. I begin to realize na itong sinasakripisyo ng mga tao yearly ay ito'y isang expression nila. Ito'y isang devotion nila sa Diyos. And probably ang karamihang gumagawa nito ay sangkot sa iba't ibang krimen, sangkot sa iba't ibang mga bagay-bagay na ipinagbabawal na salita ng Diyos. Kaya nais kong maging maingat sa mga bibitawan ko sa Semana Santa, especially next week, as we going to highlights yung Semana Santa next week. Probably I'll be sharing some of my personal thoughts bilang dating pastor at ngayon ay layman patungkol sa issue na ito. But for now, let me say this. Yung kamatayan ni Jesus was incomparable yan. Hindi natin pwedeng ihalin tulad dyan kung kani-kaninong bayani. Jesus Christ is more than doon sa mga bayani nating bayan. Diba, ang modern day heroes natin sa ngayon, OFWs, mamaya pag-usapan natin after this sharing. Okay? Meron tayong pabansang bayani na si Dr. Jose Rizal, pero mas lamang pa si Jesus kay Dr. Jose Rizal. Kasi si Dr. Jose Rizal may mga flaws, may mga pagkakamali, marami siyang nobya, etc. Si Jesus walang ganon. Si Jesus yung perfect example natin, mga kapatid. Perfect example sa suffering, perfect example sa holy life, perfect example sa lahat ng bagay. Masunuring anak nung siya ay bata pa. At ang pinakamaganda nito, siya ay obedient sa kanyang father na nagpadala sa kanya sa lupa, mga kapatid. Now, he prophesied that Jesus was going to die for the nation. Mga kapatid, ang kamatayan ni Jesus hindi lang para sa mga tao sa Israel. Ang kamatayan ng Panginoon Diyos, yung effect nito ay worldwide. He died, past tense, He died for all. Ang dating turo ko bilang dating pastor, nagturo din po ako ng tulip, mga kapatid. Yung tulip nito ay paniniwala na si Kristo ay namatay sa iilang tao. Doon sa kanyang pinili lang. Okay? Nangaral din ako ng ganyan for 10 years. Ang tawag po dyan sa mga theologians ay yung doktrinang tulip.
Acronym yan, total depravity, etc. Okay. 10 taon ako nangaral niyan. Hindi namatay si Kristo para sa lahat. Okay? Namatay si Kristo para sa iilan. At yung iilan na yun, hindi nga namin may paliwanag yun kung sino yung iilan eh. Ganun kabagsik yung doktrina na yun na turo ni Calvin. Okay? Yan po ay turo ni Calvin. Kaya kung may kilala kayong pastor na siya ay reform, ako po ay reform for 10 years. Nag-aral din ho tayo sa Reform Bible School sa Iloilo. Apo. Marami tayong pinanggalingan mga paaralan ng Biblia, kaya lahat ng sinasabi ko dito, base po to sa aking pag-aaral. Hindi ito imbento, mga kaibigan. Di ho. Marami tayong pinanggalingan, kaya kung saan tayo mag-aaral, nakakadadampot natin yung mga doktrina, tinuturo, isinasabuhay natin. Pero nung ako'y naging Katoliko, wasak lahat yun. Bumibisita na lang sa isip ko yun na minsan si Brad Calix ay nagturo for 10 years na ang kaligtasan ay exclusive lang sa mga pinili ng Diyos. Yan. Mga kapatid, si Kristo ay namatay para sa lahat. Okay? Yung kanyang kamatayan ay grabe yon. Kasi yung epekto ng kamatayan niya, lahat yon. Sa lahat yon. Sa lahat ng mga mamamatay tao, sa lahat na klase, ano man ang estado sa buhay, bata, matanda, etc. Kulay ng balat, hindi pinag-uusapan. Jesus Christ died for all. He died for all. Minsan lang. At yung ginagawa natin bilang Katoliko, ito ay commemoration. Pag-aalaala lang sa ginawa ng Panginoon Diyos. Minsan ayon sa kasaysayan. Ulitin ko, hindi namamatay ang Diyos taon-taon. We just celebrate it. Nagbabalik tanaw lang tayo sa kasaysayan. Yan po ginagawa ng Katoliko. At seryoso tayo dyan pag Semana Santa. Umiiwas tayo sa ilang uri ng pagkain bilang pagrespeto sa Semana Santa. Total, ilang araw lang naman na sakripisyo yan. Pagkatapos ng Semana Santa, di sa muling pagkabuhay, pwede na. Yung mga na-miss nating pagkain, pwede na uling kainin. Okay, ganun tayo kaseryoso bilang mga Katoliko. At ang sabi dyan, hindi lang siya mamamatay para sa bansa, but also to gather into one the dispersed children of God. Yung mga nagsipangalat, pag sinabing dispersed children of God. So from that day on, they plan to kill him. Mga kapatid, banta kasi sa kanila si Jesus. Kasi maraming tao na ang nagpuntahan kay Jesus at nawala na sa eksena itong mga taong simbahan, yung itong mga Pariseo, itong mga eskriba. Nawala na sila sa eksena, hindi na sila ang bida, kaya natatakot sila. Banta sa kanila si Jesus. Kasi marami ng tao nagpupuntahan sa kanya. Yung hindi nagagawa o kayang gawin ng mga Pariseo, yung mga taong simbahan, ay nagagawa ni Jesus. Kaya natatakot sila. Sa isang banda, may halong pamumulitika pa yung kanilang planong pagpatay sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, so from that day on, they planned to kill him. Pero gusto kong bigyan pansin dito mga kapatid, ay yung sinabi ni John. So Jesus no longer walk about in public among the Jews. Hindi na siya nagpapakita in public. Nagpunta siya sa isang lugar malapit sa disyerto na tinatawag na Ephraim. At ang sabi diyan, and there he remained with his disciples. Yun ang gusto kong bigyan pansin ngayon. Bakit pinili ni Jesus ang lugar ng Ephraim? At doon kasama niya yung kanyang mga disciples. Natandaan nyo, kung ikaw si Jesus, anong gagawin mo? Pinagpaplanuhan kang patay. Alam ni Jesus yan. Maraming beses na nga yan, di ba? Nakakawala lang siya kasi hindi pa niya panahon. Kung ikaw si Jesus, ano yung nasa mind mo?
Bakit pumunta ka ron sa Ephraim kasama yung mga alagad mo? Hindi sinabi ito ni ni John. Ito ay sa tingin ko. Okay, bilang estudyante ng salita ng Diyos, sa palagay ko. Now, some of the reasons kung bakit Ephraim ang pinili ni Jesus kasama yung kanyang mga alagad. Number 1, para magpahinga. Pahinga saan? Pahinga sa chismis. Kasi ang daming tao na na-intriga na siya eh. Talk of the town siya eh. Nagte-trending si Lord eh. Baga sa panahon natin eh. Napag-usapan eh. Kulang na nga lang siya, interviewin siya ng mga sikat na interviewer sa Pilipinas eh. Di ba? Panahon yon para makapagpahinga ang Panginoon. Pahinga saan? Pahinga sa chismis. Pahinga sa mga issues ng buhay. And we need that bilang mga tao. Pangalawa, para makausap niya ng heart to heart yung kanyang mga alagad. Now, kailangan ba natin yung pahinga bilang tao? Yes. Now, some of you nagre-recommend kay Brad Calix, you have to rest, okay? Now, that's good. That's good. Hindi naman tayo nagpapabaya. That's why pagka gabi, sabi ko lang, okay, Lord willing, makikita tayo mamayang gabi sa broadcast, pero napapansin nyo, hindi ako nagpakita. Anong ginawa ko? Nagpahinga po ako. Kasi nakikinig ho ko sa inyo. Okay. Nakikinig ho ko sa inyo. Pero siyempre, mas pinakikinggan ko yung sinasabi ng Lord. Di ba? Di ba? It's good to listen from time to time, no? Lalo sa mga katulad nyo. Opo. Importante yung pamamahinga. Pangalawa, mga kapatid, makita mo doon na yung kanyang bonding with his disciples. Ano ang advantages kapag may ganon, may time ka with your, di ba, loved ones? Kasi hindi na iba yung mga disciples kay Jesus eh. Community sila, mga kapatid. Okay? 13 sila lahat kasama si Jesus. Yung isa nga ho doon, naghudas pa eh. Di ba? Pero community. Katulad natin, community tayo. Kaya mapapansin nyo, nakalagay dyan, Catholic Community Broadcast. Catholic tayo, malinaw yung identity natin. Si Brad Calix ay Catholic. Upon declaration natin last year, December 3, on my birthday, on my 54th birthday, I declared, past tense, tapos na, that I am a Catholic. Malinaw yan sa mga kaibigan kong pastor na hindi nila matanggap-tanggap yung declaration na yon. Okay? Tapos sabi ko, hindi lang Catholic, ito ay community. So, Catholic, community, kasama ka dito, kaibigan. If you are a Catholic, kasama ka dito sa broadcast. Hindi na importante kung saan ka lugar sa Pilipinas, kung ano edad mo, may pera ka wala, kasama ka dito. If you are a Catholic, you are in a community. Mga kapatid, sa komunidad, importante dyan, meron tayong klarong objective. Ano ba yung objective natin? Malinaw naman eh. Nagpapahayag tayo ng salita ng Diyos. And we are in a journey. Naglalakbay tayo. Meron tayong pag-asa. Diba? We journey together. Yan po yung idea ng synodality. We journey together as one. Iba-ibang locations natin, iba-ibang tinapos natin, iba-iba yung ating mga plano sa buhay, mga gustong gawin this year, but we journey together as a community, mga kapatid. Mahalaga itong ginawa ng Lord. He took a rest for a while kasi nga sa mga susunod na araw ay pinagpaplanuhan na nga po siyang patayin. At importante sa kanya yon, nakapagpahinga siya pisikal kasi yung kanyang sasapiting suffering ay times 5. Hindi basta-basta. Kaya nga mababanggit natin next week, ano ba nangyari prior sa Huwebes Santo? Ano nangyari ng Lunes, Martes, Miyerkules? Baka interesado ka malaman yan. Next week pag-uusapan natin yan. Yung ilang mga detalye. Pero si Jesus, siya ay nag-build ng community. Small community, a community of 12 people, different personalities. Yung pinaka-leader nila na si Peter,
Napaka ano yun eh, napaka baga baga sa ano mapusok eh. Leader siya na mapusok. Pero risk taker din si Apostle Peter, 'di ba? Siya yung tagapagsalita ng grupo. Of course, except kay Paul, hindi siya kasama originally sa 12, pero kinikilala natin si Paul na very vital din yung kanyang role sa Christianity, sa ating grupo, sa ating simbahan. Community, importante sa community na merong communication. And I believe Jesus communicated well to them. Dito sa small community, yung mangyayari sa kanila, sa kanya. Kaya nga doon sa proseso na nagsasabi na siya na mamamatay siya, di ba? Si Peter biglang nagsalita, hindi pwede mamatay. Over my dead body. Sabi niya gano'n, di ba? Ano pa yan? Sa masusunod pa yan, next week pa yan. Pinipigilan niya, kaya sabi ng Lord sa kanya, get away from me, Satan. Si Peter ba si Satan? Kaya pag-usapan natin yan. Kasi baka marami nagkakabaling Katoliko dyan pa nag-i-interpret eh. Si Peter daw si Satan eh. hindi ho. Lilinawin ho natin yan. Baka ho, iba masishare ninyo sa mga tao. Pag mali intindi nyo dyan. Ano? So, yun ang gusto kong bigyang pansin dito. Nagpunta siya doon sa malapit sa desert, sa disyerto, to a town called Ephraim, and there he remained with his disciples. Inihahanda niya yung kanyang disciples sa mangyayari. Kasi magugulantang ito eh. Ito mga disciples na ito. Kaya yung mga kwento na biglang nag-disperse yung mga disciples niya. Diba? Malalaman natin yan for next week. Bibitinin ko na muna kayo tungkol dyan, mga kapatid. Pero yun ang ilan sa mga reasons kung bakit siya nagpunta ron malapit sa disyerto, and there he remained with his disciples. Una, he took a rest, physical rest. Rest din sa mga chismis kasi nagtitrending na ang Lord. Pangalawa, ito yung panahon para makausap niya ng heart to heart yung kanyang mga disciples. And I believe tayo bilang Katoliko, no, as I close dito sa ating segment na to, ano yung pwede nating anuhin dito, mai-highlights dito, mga kapatid? Okay? Anong pwede nating matutunan dito? Kailangan natin ng pahinga. Pahinga pisikal, okay? Tatrabaho kayo 5 araw. Yung iba sa inyo, Sabado pa sagad eh. Pero yung iba sa inyo, sumobra naman, pati Sunday, ninakaw pa. Hindi naman na para sa inyo, ninakaw pa. Hindi naman po pwede yan. Sabado. Okay? At least yung pinaka-rest natin, Sunday, spiritually speaking, physical naman ang pag-uusap, Sabado, dapat hanggang dyan na lang yan, hanggat maaari. Yung Sunday talaga, kinakailangan natin magpahinga. Pero tayo, bilang Kristiyano, nagpapahinga kapag Sunday, hindi para totally magpahinga. Kundi yun ang panahon mo. Pahinga yun sa trabaho mo. Pero yun ang panahon natin para kay Lord, pangalawa sa ating pamilya. Kasi sub-sub ka na sa trabaho, pati nga Sabado, di ba? Pati ba naman Linggo? Wag naman. Bigyan mo naman ng time na meron tayong ika nga na pahinga. Yung bonding natin, mga kapatid. Kung si Jesus sa kanyang mga disciples, ano yung bonding natin? As a family, may pamilyado ka ba, Brad? May mga anak ka, may asawa ka. Probably wala ka ng asawa, probably yung mga anak mo malalaki na. Sino kasama mo sa bahay? Importante yung bonding. Bilang pamilya, mahalaga yung communication, importante yung trust, di ba? Importante yan. Yan yung ilan sa mga ingredients ng malusog na tahanan. May forgiveness, merong understanding. Yan yung mga haligi ng malusog na tahanan, mga kapatid. Of course, ang pinakasentro dapat ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, yung laging binabanggit ni Brad Calix ay community tayo. Malaki tayong community. Worldwide, billion ang mga Katoliko. Pero ang aking panalangin, sa Pilipinas na lang tayo mag-concentrate, mga kapatid. Sana kung gaano tayo karami sa Pilipinas, ay ganyan din karami ang seryoso sa Panginoong Jesucristo.
Pangalawa, seryosong mabuhay na may kabanalan. Pangatlo, seryosong inaasikaso yung pamilya. Yung meron kang dyan, hindi tayo irresponsable na mga tatay. We are doing something for our family, mga kapatid. Lalo na tayo ang nagdilid sa mga espiritual na bagay. Pananalangin, pagpunta sa simbahan, mas maganda yon as a family. Community tayo, mga kapatid. At syempre, dapat hanggang sa dulo, dire-diretso pa rin tayo sa ating Panginoong Yesus. Apo. Alright. So much for that sa ating sharing time dyan. I'd like now to go sa ating usapang OFWs kasi every Saturday po ay usapang OFWs tayo. Kung may mga questions po kayo regarding sa mga updates patungkol sa OFWs, ang pwede niyong puntahan na website ay yung Department of Migrant Workers o yung Kagawaran ng Manggagawang Pandarayuhan. Nandyan ho kumpleto yung mga informations na gusto ho nating malaman na tinatawag nilang ang tahanan ng OFW, ang Department of Migrant Workers, mga kapatid. Pag nakita mo yung website na yan, katulad nung ginagawa ko ngayon, nasa kanang bahagi ko ang laptop, naka-open na yan, kanina pa. Meron ka makikita dyan na sa ilalim ng Department of Migrant Workers ay makikita mo dyan yung mga naka-highlights na pwede mong puntahan. Yung issuances, OFW Pass, online services. Ika-apat, license recruitment agencies. Mapapansin mo dyan, ano ba yung lisensyado na recruitment agency sa Pinas? Ano ba yung na-approve na job orders? Yung procurement at yung mga madalas tinatanong doon sa dulo. At sa ibaba niyan, may makikita ka na quick links. Kung gusto mong makita ang information regarding sa Pre-Employment Orientation Seminar o yung PEOS, naandyan. Pag-click mo yan, lalabas lahat ng information patungkol sa Pre-Employment Orientation Seminar. Sa ibaba niyan ay may tinatawag na e-registration. Pagkatapos niyan may balik manggagawa processing. Sa ilalim niyan ay direct hire processing. Sa ilalim niyan ay OFW records. Sa ilalim niyan ay merong direct hires with approved clearances. Sa ilalim niyan ay merong online recruitment authority application. Mga kapatid, it's a matter of your time and availability. Lahat ng informations na vital na kailangan mong malaman bilang OFWs ay naandyan lahat sa Department of Migrant Workers. That's why si Brad Calix ay meron tayong segment every Saturday to talk about the issues regarding OFWs. Because I was once na ang aking nanay ay OFW. Nagtrabaho sa Bahrain for 6 months. Matagal na panahon na po yon. Siya po ay teacher, licensed secondary teacher yung mother ko. Graduate ng Lyceum Philippines. Nasa 4 na po mahigit na taon nagserbisyo bilang public school teacher sa different high schools, mga kapatid. Opo. At siya po ay retiradong guro. At yung aking may bahay ay isang guro din ho, si Annalyn, na nagtuturo sa Sumag National High School, pero sa panahon na ito ay siya po ay naka-on leave. Opo. 13 taon na nagtuturo si Mrs. sa paaralan ng Sumag National High School. Pero hindi naman siya nakapag-abroad, okay? Yung aking mother lang. So mga kapatid, itong issue na ito ng OFWs ay isa ito sa malapit sa puso ni Brad Calix. No ako'y pastor pa, may segment ako nito sa aking broadcast na Kainos Life. Regular ho yan. Kami ho ay naiimbitahan ko madalas si Pastor Jonel Chavez ng Southern Baptist. Kasi I was a Southern Baptist before na pastor. Yung training ko galing dyan sa Southern Baptist, kaya hindi ko pwedeng itchapwera yung grupo na yan kasi
Diyan tayo hinulma ng Diyos. Diyan ako nagkaisip, diyan ako na-train. Kaya ho itong si Doc Ray G. Navarro na kasama natin sa broadcast na nasa ibang bansa nagpapastor ay naintindihan niya yung ating ika nga naging desisyon. Ito po mga kapatid, itong OFWs na to, isa ito sa malapit sa puso ni Brad Calix na pag-usapan. Kasi majority ng mga taga-probinsya ay ito yung kanilang nandyan sila mga probinsyano po yung mga nasa iba't ibang bansa. Anong gagawin ni Brad Calix? Alalayan, tulungan. Tayo nandun lang sa side ng awareness Okay, awareness lang. Meron palang ganito. Yes, kaya nga sabi ko, puntahan nyo itong website na ito ng Department of Migrant Workers. Baka nagpaplano kang lumabas ng bansa. Professional ka ba? Maraming teachers nagpaplano lumabas ng bansa, yung mga single pa. Oo, bakit? Times 3, times 5 ang sweldo kumpara sa Pilipinas. Ang reality, ang bansa natin, walang ma-produce na trabaho for them na additional. Ang baba na sweldo. Ang baba na sweldo. Pero syempre, may mga risk kapag lumabas ka ng bansa. Yun ang sinishare ni Brad Calix. Wini-weigh natin yun. Tignan mo, balansehin mo, bago ka lumabas ng bansa, ito yung dapat mong i-consider. Now, sa kabila ng sinishare na yan ni Brad Calix at yung iyong isip, yung iyong puso, go ka dyan sa bansa ng Taiwan, sa Canada, sa US, Middle East, saan mang bahagi ng kontinente, wala kang sisisihin. Bakit? Sinabi sa iyo ni Brad Calix maraming risk dyan Pero nag-go ka, anong gagawin ko dyan? Di mag-go ka, ipagdadasalan kita at ipapalo up kita kung nasa ibang bansa ka. Ano ipapalo up po sa'yo? Kung anong sitwasyon mo? Anong magagawa natin dyan? Inaabuso ka ba dyan? Di pag-usapan natin yan at ikaw naman dadalhin natin doon sa mga agency, iko-connect kita doon. Yun ang trabaho ni Brad Calix. Kaya tayo may ganito. Hindi lang tayo dito nagpapapogi na meron tayong OFWs na episode. Hindi ho. Ito ay part na ni Brad Calix na ministry na asikasuhin ng mga OFWs kasi kayo nga ang mga modern heroes ng bansa. Dapat talaga ang kayo. Modern heroes pala Mga kapatid, baka may kilala kayo na mga Katoliko na nasa ibang bansa. Pag-usapan natin yan at sana minsan makausap natin sila upang makakumusta natin sila, ano lagay nila. Kaya nga, kung may kamag-anak ka na Katoliko nasa ibang bansa na gusto niya magkwento ng sitwasyon niya, just let me know. Pwede natin siya ma-interview ng live sa ating broadcast pag Sabado sa umaga. Ayun po yung purpose nito. Kaya tayo merong OFWs na segment pag Sabado. Kamustahan, mas maganda nga makausap natin sila, malaman sa kanila paano ba sila napunta sa bansa na yan, ano ba yung mga pinaghandaan nila, ano yung naging guidelines nila, gaano sila katagal dyan sa bansa na yan, ano ba ang mga challenges na kinakaharap nila, at ano ang pwede nilang sabihin doon sa mga gustong magplanong lumabas ng bansa. Yan. At least nakakaintindihan po tayo. Kasi pagka malabo, hindi malinaw. Kapag malinaw naman, di hindi malabo yan. Kasi malinaw yan. At least nagkakaintindihan tayo. Time check muna tayo. Alas 9:45 na umaga sa aking orasan. Opo. April 12 ngayon Sabado. Baka mamali po kayo. Malibang ko kayo ay nasa Estados Unidos. Biyernes pala ngayon. Opo. Bago ako magsara mga kapatid, gusto ko lang banggitin ito, no? Meron pong ipinasara na travel agency sa Bulgaria. Dapat alam natin ito, lalo na yung mga nag-abroad. Ipinasara po ang isang recruitment agency. Kasi mahigpit po ang ating presidente, Bongbong Marcos Jr.
sa mga illegal recruiters. Kasi sila ho, sindikato ho yan mga kapatid. Alam nyo naman, pag sindikato, pag trumabaho yan, pulido yan well-planned yan lahat Sindikato nga marami ho yan sa iba't ibang ahensya natin. Mahirap na magbanggit, May sindikato. Okay. Sa simbahan ba may sindikato rin? Mahirap magsalita, Simana Santa ngayon, saka na lang natin pag-usapan yan. Okay. Asa na ba ako? Ito po. Isinara po yung ahensya na illegal recruitment. Opo. Ito po yung ika-9 na establishmento na ipinasara sa taong ito. Kasi nga ho, gigil na gigil ang ating presidente sa mga recruiter na illegal. Basahin ko rito yung sinabi ni ni Undersecretary Bernard Olalia. Sabi niya, and I quote, may mga sinirado tayo na training centers na visa travel consultancy business entities. Marami na tayong sinasarado, sabi ni Yusek Bernard Olalia. Pang-9 na itong sinarado natin ngayong taon. At ang sabi niya, at hindi kami titigil sa mga susunod pang araw. Patuloy po ang surveillance both actual, physical, and online. At hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin nahahalughog. Mabigat pa yung Tagalog na yan. Nahahalughog. Lahat ng mga illegal recruiters. Ayan po yung sabi ni Yusek Bernard Olalia. Matakin mo, magre-recruit, wala naman doon trabaho. Tapos yung kanilang papeles ay questionable. Ngayon, pinagbabayad po yung ahensya na yon na pinasara nila. Ng 400. Hindi. Teka. Ito yung pangalan, yung Yatra Travel. Nag-o-offer po ito ng job opportunity sa Bulgaria na ang trabaho o ang posisyon ay factory workers. Opo. At magtatrabaho doon sa textile. Nasabi nila na meron daw sweldo na 90,000 pesos hanggang 110,000 per month. Naku naman, maski naman ikaw taga-probinsya ka, ito isusweldohin mo 90,000, pagitan ng 90,000 to 110,000 pesos. Mga kapatid, walang ganyan sa Pilipinas sa trabaho na sweldo pala. Sa mga simple manggagawa, walang 90,000. Wala po. Sa ibang bansa po yan. Kaya lang ang problema nitong Yatra Travel na ito, grabe to mangningil. Ang singil po nila sa isang tao ay nasa 400,000 pesos hanggang 500,000. At ito pa ang matindi rito. Ang lahat ng aplikante ay required na magbayad ng 50,000 para saan, Brad Calix? As a down payment. Ika nga reservation. Mantakin mo, kung merong 100, sabi mo na 50 na lang na tao na gusto sa Bulgaria. Required lahat yon, 50,000 ang isa. Magkano na yon sa 50 tao o sa 100? 50,000 required po yun, hindi po siya optional. Bilang down payment para sa isang slot o kaya reservation ang tawag. Ngayon, yung kulang mo, yung balanse mo, kasi parang deposito mo lang yan 400,000 ang isa. Saan mo yan hahagilapin? Kaya nga sabi ni Yusek Olalia, ang laki ng sinisigil nila sa ating mga kawawang kababayan. Hindi natin matatanggap ang ganitong klaseng panloloko. Malinaw ang tagubili ng ating Pangulo at ng aming mahal na Sekretary Hans Kagdak na protekta ng ating mga OFWs laban sa illegal recruiters. Kung may kamag-anak ka na tumaya na dyan sa Yatra Travel na yan, nangako ng sweldo between 90,000 to 110,000 a month, pero kailangan niya magbayad
ng 400 to 500,000, meron siyang 50,000 na down payment. Required po yun. Saan manggagaling yung sobra, yung kulang? Pwede isang layong bahay at lupa. Kaya pwedeng ibenta yung kalabaw na ilang taon na nagseserbisyo. Yun po yung nangyayari sa mga kababayan natin. Mostly sa probinsya ang nag-a-abroad. Nasa probinsya po, nasa rural, mga kapatid. Kaya sabi ni Yusek Olalia, hindi talaga sila po pwede sa ganyan. Kaya itong Yatra Travel and Tours na to ay illegal recruiter ito. Hindi ko naman sabihin sa kanila na pasensya na kayo, hindi. Dapat lang sa inyo yan kasi mga illegal kayo. Mga sindikato kayo. Sana may masmasan yung mga may-ari nito na yung ginagawa nyo masama. Baka nga Katoliko pa itong mga ito eh. Di ba? Di natin alam eh. Dalawa na kasalanan nila. Kasalanan sa Diyos, kasalanan sa bansa. Kasalanan doon sa mga nire-recruit nila. Pera-pera. Sindikato. Delikado po yan. Nako. Tapos majority sa kanila, mga Katoliko pa. Tinamaanan ng magaling talaga. Opo. Mga kaibigan, ito hong binabanggit natin dito ito po ay facts, no? Hindi ito invento ni Brad Calix. Mababasa mo to sa balita dito mismo sa Department of Migrant Workers na pinag-iingat ang karamihan sa mga illegal recruiter. Tignan nyo, baka yun na-applyan ng kamag-anak nyo at kapatid ninyo, illegal recruiter pala yung mga yan. Ano habol mo dyan? Kaya pala hindi makaalis-alis. Di ba may nabalita kamakailan na binisita ng ating masipag na senador, si Tulfo? Di ba? Yung daming babae sa isang parang apartment tas kulang-kulang yung mga facilities. Ayun, parang ganun. Dami-dami galing probinsya nagbabaka sakali sa ibang bansa makapagtrabaho. Pero yung napasukan nila, questionable. Yung nag-hire sa kanila, questionable. Nako. Yan ang beauty, kaya meron tayo ritong usapang OFWs every Saturday para pag-usapan yung mga bagay na yan. Tandaan nyo ha, illegal recruiter tong grupo na to, yung Yatra Travel and Tours. Mainit na ang mga natin dyan, ang mga mata ng mga tao dyan sa agency na yan. Simple lang naman para makabalik sila. Ayusin nila lahat ng dokumento at wag sila nagpa-promise ng trabaho sa labas ng bansa na wala naman trabaho. Panloloko itong ginagawa ng grupo na to itong Yatra Travel and Tours na to Opo. Nakakagigil po yan, no? Kung may kamag-anak ako na nadali ng grupo na to, nakakagigil po yan. Hindi kasi pera yan, 50,000 yun deposit. Si 50,000 ngayon, sa mo hagilapin yan? 400,000 to 500,000 yung isa. Mantakin mo kung merong 100 na gustong pumunta ng Bulgaria dahil po sa trabaho na pinapangako na wala naman, nandaraya lang talaga, di ba manggigigil ka? Baka kung makita mo na mukhaan yung mga nagpapatakbo niyan, baka masabunutan mo pa yung mga yan The worst, baka magawan mo ng di maganda. Tama? Kasi naipangutang mo yun yung 50,000. May kulang ka pa nga Tas nalaman mo sa gitna. Kaya pala hindi makaalis-alis yung kamag-anak mo, kaibigan mo, dahil illegal recruiter pala yung mga yon. Sila ay nasa kote ng otoridad. Yun. Lesson learned. Kayo mga nag-a-apply, tsakin nyo yung agency nyo. Tamang ahensya yan. Saan nyo makikita yung ahensya na yan? Dito, sa Department of Migrant Workers. Puntahan nyo ang website na yan. Huwag kayong maging bulag-bulagan lang dyan, ha? Mga Katoliko. Huwag kayong magpauto. Huwag kayong magpapadaya pa ba kayo? Sinasabi ni Brad Calix na nga yan Diba? Puntahan nyo yan, ang Department of Migrant Workers na yan. Nandyan sa ilalim niya, nakalagay yung issuances, OFW Pass, online services. Ika-4 nakalagay doon. Kulay blue. Nakaganyan. Nakalagay doon, License Recruitment Agencies. Sample. Ay mo maniwala di sampulan natin. Hindi ko lang may pakita dyan sa screen.
Oh. Dito nakalagay, pag kinlik mo yon, Brad, sis, nakalagay doon yung agency na pasado. Oh, nakalagay dyan, license recruitment agencies. Nakalagay dyan, license status of recruitment agencies as of April 12, 2025, alas 9 ng umaga. Nag-a-update ho ito kada 2 oras. Opo. Oo. Oh, example ng agency na na walang problema. Oh, 101 Mojo o Moho International Corporation. Walang problema yan. Ano ba status yan, Brad Calix? Meron siyang valid license. Kompleto. Kaya hindi ka mahihirapang mag-transact ng business dyan sa ahensya na yan. Kasi nakalagay dyan, okay yan. Punta ka dyan. Legit yan. Sino representative niyan, Brad Calix? Si James Tan Ong Lopez. Dapat may representative. Hindi pwedeng wala nakalagay na pangalan dyan. Importante yan. Pangalawa, may klarong address. Saan ba address niyan, Brad Calix? Sa ground floor at saka sa third floor ng Excelion Commercial Center, 2108 sa F. Fernandez Street, near corner Senator Hill J. Puyat, Avenue Barangay 049. Opo, sa Pasay City. Hindi lang nakalagay yung representative, may pangalan talaga yan, may kompletong address yan, at may contact numbers. Oh, sabi dito, valid ang lisensya. So yan, puntahan nyo yan. Tawagan nyo yan. Pero talagang, physical appearance yan pag nag-a-apply kayo, ha? Oh, yan yung mga matitino. Yung 1010 Efficient Human Resources Incorporated. May representative, may address, may contact numbers. Malinaw. Valid ang lisensya. Oh, yan ang mga samples nito, mga kapatid, ha? Kaya huwag kayong basta apply na apply. Diyan sa sabi ng kaibigan nyo, ay mare, meron doon tas illegal recruiter pala. Actually, bawal nga yun eh. Yung nagsasabi ng mga tao niya, ay punta ka sa ganito. Ay, hindi nga pwede yan. Ikaw mismo, tignan mo kung may may lisensya yan. Pumunta ka doon sa Department of Migrant Workers. Makikita mo ron yung kumpletong listahan ng mga ahensya na valid yung kanilang license, ha? Huwag matigas ang ulo. Mag-research ka ng konti. Kaya mo yan. Kaya nga ni Brad Calix yan. Pindot-pindot lang dito eh. Wala ka kamong laptop. May kapitbahay ka na may PisoNet. O, doon ka pupunta. Hulog ka lang naman ng piso-piso doon eh. Maski na maka 5 pesos ka doon. Puntahan mo, type mo sa Google, Department of Migrant Workers, lalabas na yan, tapos i-click mo lang, click ka lang ng click dyan, hanggang sa makita mo yung sinasabi ni Brad Calix, dyan sa Department of Migrant Workers. Huwag kayong paloloko, para hindi kayo maloko. Ibig sabihin, ikaw naman kaya ka naloko kasi wala ka alam. Ganun kasimple. Kaya lamang ang may alam, tama po yun. Kaya pag wala kayong alam, mababaong ka sa utang. Bakit? Nagbayad ka 50,000, wala palang trabaho sa Bulgaria eh. Oh. Tapos nagpa-party-party ka na, nagpainom ka na kung saan-saan dyan, di ka pala makakaalis. Nandun ka sa isang lugar sa Maynila, ang dami nyo doon, iba-ibang galing probinsya, naibenta na yung kalabaw, nasangla na yung bayat lupa, hindi kayo makaalis, 6 months na kayo. Laki ng duda dyan, illegal recruiter yung mga yan. Nako. Nakakagigil Oo, nakakagigil. Dyan na muna tayo ha. Time check, 9:56 a.m. sa orasan ko rito. Sige, that's for now mga kapatid. Announcement muna bago ko magpaalam. Ito good news sa mga estudyante at mga guro natin. Especially sa mga teachers natin. Meron pong 60-day vacation para sa mga teachers and learners, Simula po yan, effective yan, April 16 hanggang June 1. Opo. Nabago na ho kasi yung DepEd Order number 009 series of 2024 last year. Yung implementing guidelines on the social calendar and activities for the school year 2024-2025. Yan po ay ayon sa DepEd Order 009 series of 2025. Saan natin nakakuha ito? Ang source natin ay ang DepEd Tambayan. Opo, kasama si Brad Calix dyan.
sa DepEd Tambayan na yan. Makikita mo yan doon sa www.depedtambayanph.net. Kung gusto mong siguraduhin. So, bakasyon ha, pero yung mga teachers, may paliwanag po ang DepEd Tambayan patungkol sa amendment na to. Ha, pakibasa nyo na lang po kung kayo po yung mga teachers. Pangalawa, tag nito, kung nais po ninyo suportahan ang grupo ni Brad Calix na Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod, meron po kaming mga items na binibenta. Yung ilan sa kinikita po dyan ay napupunta sa aming mga pagta-travel-travel sa buong Negros Occidental sa mga parokya na gusto kaming imbitahan para mabuo yung kanilang Catholic Faith Defenders. Ano po ba itong CFD? Ito yung grupo ng Katoliko na lumalaban sa ibang mga hidwang pananampalataya. Yung mga nakikipagdebate, kami po yan. Sa iba't ibang relihiyon, opo. Pero si Brad Calix, hindi po tayo nakikipagdebate. Dati tayong pastor eh. Hindi yan ang paraan ko eh. Ang paraan ko, discussion. Ang paraan ko, mag-research tayong dalawa, samahan kita. Mabagal na proseso pero sigurado. Opo. Iko-convince kita pero dapat makumbinsi ka rin. Kasi kung hindi ka makumbinsi, edi mananatili ka dyan sa grupo mo. Opo. Yan ang ginagawa ng Catholic Faith Defenders. Nakikipagdebate ho kami ng live doon sa mga makukulit masyado na grupo na sinisiraan po ang Katoliko. Pero si Brad Calix, hindi nyo ako makikita dyan. Iba ho yung paraan natin. Tumutulong din ho kami na sa mga parokya na wala pong CFD na magkaroon sila. Tumutulong lang po kami. Opo. Kaya you can invite us sa lugar ninyo na wala kayong CFD dyan. Sulat lang ho ang inyong parish priest sa Diocese ng Bacolod para ma-inform po kami. Si Brad Calix po ay kasama sa CFD sa Diocese ng Bacolod. Opo. Itong ginagawa ko sa broadcast na to ay part ho ito ng ginagawa ng CFD. Pinagtatanggol natin yung pananampalatayang Katoliko laban sa mga anti-Catholics. Opo. Meron kaming Catholic merchandise para ho makatulong yan sa gastusin namin pag nagta-travel po kami. Punta ho kayo sa aming Facebook page na Catholic merchandise. Makikita nyo ang iba't ibang items na pwede nyong pagpilian. At sila na ho ang kayo makipag-usap na ho sa kanila. No? Si Brad Calix, wala tayong kinalaman dyan. Ina-announce lang po natin yan. Yun po yung trabaho natin. Opo. Punta lang po kayo dyan. Pangatlo, may plano po tayo na magkaroon ng online na equipping para sa Katoliko. Exclusive ito for Catholics only ho, mga kapatid. Hopefully matuloy by June. Ito ay kombinasyon ng mga subjects ng philosophy, theology, saka apologetics. Yung apologetics, yung hindi ito yung, I'm sorry, hindi po yun apologetics, apology po yun eh. Tinututuruan natin kayo kung paano depensahan ng pananampalataya. Opo. Kaya lang hindi yan ganito na FB na naririnig ng marami, maski na hindi Katoliko. Yan po ay exclusive para lang yan sa atin. Now, I will require you to have a Xerox copy of your baptismal certificate para malaman ni Brad Calix kung legit kang Katoliko. At siyempre may endorsement ka sa parish priest. Hindi ka pwedeng mag-aral dito nang wala kang endorsement sa pari mo. Kasi we respect our priest. Oh yes. Pero tayo sa Katoliko hierarchy tayo. Ang pinaka-boss natin sa simbahan, ang pare. Of course, ang pare mas mataas sa kanya yung bishop, pero since ikaw ay nasa parokya, ang ating sinusunod dyan, ang tatay natin dyan, ang priest. Ha? Papaalam kayo sa kanya kung payagan kayo. Pag hindi kayo payagan, huwag kayong makulit. Oo. Kasi kung tatanggapin namin kayo sa pag-aaral, hindi naman walang blessing yung pari ninyo, edi mababagsakan niya si Brad Calix. Ayoko mangyari yon. Kaya mag-comply lang kayo mga kapatid ha. Gagawin pa ho namin yan, pinag-uusapan pa lang po yan, Lord willing by June po, ay matutuloy. Ang every Saturday lang yan, 2 oras, online yan, you have to enroll.
Basa lang po kayo ng mga documents na kailangan natin just to prove na kayo legit na Katoliko ha. Kasi marami nagpapanggap na Katoliko eh. Even sa mga ano natin eh, maraming sumasama. Of course, yung mga pastor, mga tropa ko yan, kaya sila nandito, no? Pero may mga, may mga iba kasi na iba yung kanilang ano dyan eh, gusto mangyari. Kaya ho, para maiwasan lang natin yung mga bagay-bagay na yan. Pag-pray nyo po na wala pa tayong pangalan, pero may mga kinakausap na tayo. Ito po ay kombinasyon, collaboration ito with Catholic Faith Defenders sa Bacolod at sa ibang mga CFD nationwide. Kaya ang magtuturo niyan, bagamat majority ang magtuturo ay makasama ko sa CFD sa Bacolod, pero may kukunin tayong ilang mga teachers sa iba't ibang parokya sa ibang lugar, especially sa Visayas region. Tignan natin kung may makukuha tayo sa Maynila na mga mauhusay na tagapagturo ng CFD. Para maging makabuluhan po itong ating gagawin. Pag-pray ho ninyo, hindi ho ito madali gawin. Tignan natin. Karoon muna tayo ng parang trial period for 3 to 6 months. Ito po ay 2 oras na pag-aaral, once a week lang, 7 sessions. Basic lang muna tayo. Siguro after a year, tignan natin kung magle-level up tayo ha. Sige. Bago tayo manalangin ay bati muna tayo sa mga tropa natin dito. Leti Ausa, magandang umaga po Ate Leti. Kay Bro Stalwart Hong. Hindi ko alam basahin Brad yung BN mo eh. Baka initial yan or what, hindi ko maano yan. Stalwart Hong na lang Brad ha. Salamat. Yan Montejo, maraming salamat to. Sino pa ba? Si Alvin Bahan, salamat bro. Zaini Jan Adlaon, kilala ko to. Taga Kabangkalan ito. Brad, kumusta? Dr. Ray G. Navarro, kasama natin to sa Southern Baptist. Mahusay na pastor yan. Katropa natin yan. Kay Mrs. kay Annalyn nandito. Si Zonet Senas, maganda umaga po. Salvacion Labanasya. Hi din po sa lahat ng mga katekista sa Diocese ng Bacolod. Kay Noe Gregorio Gepiga, maganda umaga po. Sino pa? Si Sire o Sir Oremor. Sire. Hindi ko alam kung tama pronunciation ko, Brad. Peter Pladhero, maraming salamat bro. Joseph Anyabiesa. Ang sabi ni Joseph, si Jesus Christ ang bayani sa buong mundo at walang makahihigit sa kanya. Okay. Lina Linsolo Santelices, maganda umaga po. Kay Kuya Rom Spin. Maganda umaga sir. God bless po sa Spin Media nationwide. Yun. Christian Paul Gailan, yung presidente ng aming Catholic Faith Defender sa Diocese of Bacolod, ang lay Dominican preacher. Malapit mo na ako makasama dyan, boss. Maraming salamat, Christian Paul Gailan. Mahusay ho ito. Ito po ay isa ring guro. Opo. Salamat, bro. Germaline Hunasan Balahadya, dyan sa San Pedro, Laguna. Salamat. Kay Pastor Leonardano, salamat po. Alan Yaneta, dyan sa Hungary. Maraming salamat, bro. Salamat. Alright. 10:06 na sa aking orasan. Tayo po'y manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umagang ito. Masaya kami sapagkat napag-usapan ng inyong salita. Napag-usapan ng konti ang usapang OFWs. Nabanggit din yung ilang mga plano na Bible School online. Na Lord willing, by June ay magsisimula ho maski papano. Gusto naming itry itong bagay na ito kasi napakahalaga po yung pagsasanay sa mga layman sa panahon na ito upang maingatan ang purity ng doktrina. And we would like to thank you, Father, for yung magiging guidance nyo, even sa inyo, Banal na Espiritu. Samahan nyo kami, Mama Mary, sa aming mga plano.
Hindi namin kayang gawin to without your intercession sa guidance ng Banal na Espiritu. Maraming salamat po sa mga kapatiran from different places, even sa labas ng bansa. We'd like to pray sa lahat ng may karamdaman po ngayon na probably sumasailalim sa operasyon sa iba't ibang ospital ng mga Katoliko. Pinagdadasal namin na hindi magkamali sa procedure yung mga surgeon. We even pray for our Pope Francis sa kanyang sitwasyon pangkalusugan. Yung aming mga kaparian, mga bishop sa Pilipinas na maging patuloy na seryoso sa kanilang ginagawa bilang mga representatives ng Panginoong Hesus. Sa homilies ng mga kaparian nationwide, pagpapalain niyo po sa labas ng bansa. We'd like to pray for the mid-year election sa May. Next month na po ito. At yung aking isisiris na guidelines sa pagboto ng mga Katoliko. Pinagdadasal namin ang mapayapang eleksyon. We'd like to pray for good health sa bawat isang nasa broadcast ngayon, even for some of the pastors na mga kaibigan ko na nandito sa broadcast. I pray that you would help them sa kanilang mga endeavor, sa kanilang mga local churches. And even I'd like to pray for Spin Media na sa kanilang patuloy na advocacy. Tinihiling ko po ang inyong gabay sa kanila, sa lahat ng mga media personnel, lalo na kay Bro Romy. Samahan niyo po siya sa kanyang pangkalahatang pangangasiwa sa operations. And mostly dito ay mga pastors ang kasama dyan sa Spin Media. Samahan niyo po sila. Lord, salamat sa umagang ito. We just want to thank you. Na-appreciate namin ang time na ito. Yandahunin niyo kami sa araw ng bukas, sa araw ng pananambahan, sa pagdalo sa mga misa. Panalangin namin na makatulong ito na malaki sa amin. We'd like to give you all the praises and glory in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Mga kapatid, supportahan niyo po ang YouTube channel ni Brad Calix, ang State of Grace TV. Diyan niyo makikita lahat yung ating mga sharing time, Monday to Sunday. Hindi ko alam kung nailagay na dyan yung kasal namin ni Mrs. sa simbahan. Yung aking public declaration ay makikita nyo rin ho dyan sa website na yan. At probably magagamit ho natin yan minsan. Magda-live tayo gamit yung YouTube channel na synchronize sa FB page natin, mga kapatid. Kaya ipagdasal ho natin yung ilang mga changes later on. Alright, sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calix Rocho, aming dalawang anak na si James Philip Atalana Grace, Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo mga kapatid. And bye for now.